Okay, so good morning. Ngayon ay September 29, alas 10 ng umaga. So ito yung tanim natin. Ano bang date to? Ito September 14 eh. So malamang ito ay September 7 na batch. Kasi yung dalawang box niya na dun sa kabila, nandun yung date eh. Pero tinignan ko naman, maganda yung tubo nung nasa kabila, in fairness. Dun sa 1x1 natin na tinanim, yung last time na nakita nyo. Tapos yung UV plastic nun is yung talagang solid na ano ba na UV plastic, yung 200 microns ba yun. Yun yung pinaglagay natin nung 30 pieces natin na nandun sa location 2. So kanina nandun ako, kaso biglang umulan, parang trip lang umulan. So umalis na lang muna ako. So dito muna ako. At kung makapansin nyo ay bakante na to, nalinisan ko na, nalagyan ko na ng nutrient solution. So lilipatan na natin ng lettuce. Pero 30 lang ang ililipat ko dito. Hindi ko sure kung maglilipat pa agad tayo dito o doon muna sa kabila. Kasi ito, lilinisan ko pa to. Kaka-harvest ko lang nito, kakaubos ko lang nito today. Noon, yun doon sa banda. Ito, nalinisan ko na to nung na-harvestan ko na itong dalawa nung nakaraang araw. Tapos yun ay kanina lang. Tapos ito yung kabatch nito. So meron pa tayong kaunti. Then after nan, ayun, tapos yung nandun sa ating 1x3. So yung nasa 1x3 natin, 3 box na lang siguro maano ko dun, or less than 3 boxes na lang mapapakinabangan ko dun. And ayan, kung mapansin nyo, na may mga natanggal kasi nga sa fungus, ganyan. Ganun talaga pag maulan dito sa setup ko. Pero nakikita nyo naman, goods pa rin. Hindi naman ganun kapangit. Pero ito, alam ko, mga ilang days na ba to? Pang 45, 47 days. Ayan, yung mga yan. So, mas old na sila sa usual na harvest ko. Kasi nga, medyo humina yung benta. Pero, okay naman. At least, kahit pa paano meron tayo. Kasi yung ito, 6 boxes. Susunod natin, 4 boxes lang. And syempre, hindi naman lahat yan pwede mong ibenta. Kasi may mga maliliit. Katulad dito, may natanggalan tayong dalawa. Or iba, maliliit din. So, tulad ng binabanggit ko sa inyo, kung may 100 lettuce ako, iniisip ko na yung 20 doon ay hindi ko maibebenta. It's either dispose or own consumption na yung 20. Ganun yung nasa isip ko. Para at least, compute mo na yung mga possible mong makuha. Pero siyempre, worst comes to worst, minsan, more than 20% yung loss natin. As much as makuha natin yung 30% ay goods pa tayo para makapagtanim. Pero medyo nagpagod lang tayo sa batch na yun. Parang ganun yung iisipin nyo. So yan. So 29 ngayon, kahapon, yung Agribusiness Connect. Siyempre, as usual, na-meet natin sa Sir Buddy. Pero late ako. Alas 12 nag-start yung Agribusiness Connect. Dumating ako, alauna na. Kala ko kasi medyo late mag-start eh. Although sinasabi naman nila na 12 pwede nang papasukin, pero 12 pa lang ang start. So ayun, siguro sa dami ng speaker din kaya maaga sila nag-start. Kasi no last time parang 3 or 2 PM pa yata nag-start. Kaya akala ko ganun din. Pero anyway, successful naman yung event at marami tayong natutunan. Although yung inaantay kong talk, which is talk sa mga sa hydroponics, mga greenhouses, hindi ko na inabutan. Patapos na sila nung dumating ako. Tapos na rin yung question and answer nung time na yun. So hindi ko rin alam kasi yung itatanong ko, kasi hindi ko naman alam kung ano yung na-discuss. Pero yun nga, posible ko talagang itanong doon is paano ka mag-set up ng greenhouse kung hindi mo sa mga rooftop, nang hindi ka pwedeng mag-drill or magbutas. Paano yung setup mo noon? Which is, ganun yung sitwasyon natin doon. Yung tinatanim natin, hindi man siya greenhouse na napaka high-end, ay mga DIY natin na setup na working naman. Kasi gusto ko may apply yun doon. Tapos in terms of pest control, meron na bang gumagamit ng parang insect as insecticide. Kumbaga yung mga beneficial insect yung ilalagay mo dyan, mga eggs nila, hayaan mo sila mag-hatch, tapos sila na yung maghahanap ng mga pest dito. Yun nga, di ba may mga tama na may mga tama na ng trips yun. So, chinecheck ko pa. Doon muna ako mag-check ng trips as pupunta ako dito.
doon, tapos dito, tapos dito. Ang rotation ko kasi sa pag-check ng trips, dun sa pinakabago muna, bago tayo pumunta dun sa sumunod, tapos yung oldest. Yan. Kasi, sa idea ko, syempre sa oldest, mas maraming trips. Eh, kung galing ka sa, dun agad sa possible na maraming trips, pwede mo siyang mai-transfer dun. Pero based sa actual experience ko ngayon, mas madami dun. Pero mas madaling patayin ang trips pag maliliit pa yung lettuce mo. Mas madaling makita. Tumatalon sila. Pag tumalon sila sa styro board or sa styro, makikita mo na agad, tirisin mo na lang. So, yun. Okay, so nandun yung mga sponsor ni Sir Buddy. Isa dun yung amo. So, nakakuha tayo ng amo dun. So, natanong ko kasi, di ba dati bumili akong amo online. Peke daw yun. So, wag na kayong bibiling online. Meron sa Pampanga. Sa Pampanga lang talaga pwede kayong mag-purchase doon. Hindi ko lang sure kung magkano yung magiging shipping kung bibili ka lang ng isa. Pero nagbigay sila ng isang sachet eh. Yung isang sachet kasya na sa isang backpack daw, which is 16 liters ng tubig. Eh, kung ganito lang man kaliit ang area mo, marami na yung 16 liters. Ang pinaka-concern ko lang naman, parang gagamitin ko siya as soil conditioner. Ito, yung mga pots, big pots natin dyan, lagyan muna natin para makondisyon siya, tapos taniman ulit natin ng spinach. Although ito, may mga spinach tayo lumalaki dyan. Although marami kasing namatay, nanghihinayin lang ako sa matay. Kasi may mga kangkong tayo dun. No? Kung ano na lang, hindi naman siya wild, parang nagbudbud ako dyan dati, may tumbubo naman pala. Tapos may kamatis din, ito may basil to, ito. Ayun. So, hindi ko pa rin nalilinis lahat, marami pang gagawin. And also, ang naabutan ko doon yung talk regarding aquaculture. So, nag-start yun. Nung nag-start yun, nakinig talaga ako. So, nandun yung sa ornamental fish. Nandun din yung, hindi ko lang sure yung si Sir Paulo yata yun sa crab. Nakalimutan ko yung pangalan nung sa ornamental fish. Tapos si Sir Ivan, doon naman sa tate. Kung hindi ako nagkakamali. Ayun, nagkaroon din tayong chance na magtanong doon. Ang pinaka-idea ng question ko is, ano yung minimum na pwede kong gastusin just to know the process of learning how to grow fish, how to grow ornamental fish, how to grow crab. Yung crab siguro medyo high-end na yon kung gusto nyo magsimula. Pero, possible pa rin naman yon. Tanungin nyo na lang si Sir Paulo regarding doon. And in terms of ornamental fish, sabi naman niya, less than 1,000 kaya mo na. And mag-start dun sa mga beginner fish, yung mga betta fish daw. And ayun. So, kung ano naman daw, kung gusto mo ng tilapia, bangusur, kung ano man, hito, pwede siya, pero hindi kasi siya advisable in terms of sa setup natin, which is urban, which is maliit yung area. Ang ideal is mga high value. So, hindi ito na-discuss dun sa mismong talk. So, after nung talk, napuntahan ko sa Sir Ivan at kinausap ko siya regarding doon. At may nabanggit siyang pangalan, which si Sir J. Kalimutan ko yung full name. Basta, ang inaalagaan niya is ulang, yung freshwater shrimp or prawn. Parang ganon. So yun yung yun yung naisip kong gawin. And based naman sa explanation niya, pwede siya indoor. So yan, ito mga open spaces natin dito na hindi naaarawan. Pwede nating set-upan. Meron pa ako dong sa sala pwede pa akong set-upan doon. So ayun, kinontak ko na siya kaninang umaga and tatanong ako kung nagpapa-training siya kasi sabi naman ni Sir Ivan nagpapa-training. Tinanong ko lang kung magkano. Sa Antipolo lang siya. So, kung magkakaroon tayo ng order, kasi ang pinaka-worry ko sa mga fish, is saan ka kukuha ng mga seedlings or fingerlings? Seedlings. Fingerlings pala, yan. So, possible yun yung maging primary concern natin. And tingnan natin kung ano magiging response niya pag nakapag-seminar na tayo sa kanya. And ang mas maganda kasi nun, magkakaroon tayo ng mentor. At kung may mentor ka, mas madali yung learning curve mo. Hindi katulad nung dito sa atin, marami akong trial and error. Yan, from a bottle of water to this. Wala pa tayo dun sa 90 pieces, 90 heads per week.
Pero pagkatapos nitong 4 na to, tas yung 4 doon sa ano natin 1/3, puro 90 pieces per week na ang tanim natin. Although na-adjust from Friday na nagtatanim ako, napunta ng medyo Sunday, pero iuurong ulit natin yon unti-unti. Ibabalik natin yun sa Friday. Mas maganda siguro yung Friday, no? Yan. Kasi nga, naubusan tayo ng tataniman, location, tas preparation, linis, yan. Tapos, di ba, kakabili ko pa lang ng 4 na boxes, na bilugan ko pa, hindi ko pa nabubutasan. Pero, siguro mamaya makakapagbutas tayo ng mga 2. So, ang activity ko talaga ngayon is maglipat ng 30 dito, tapos mag-trip check, tapos, pero trip check pala siguro muna ako, ay, bahala na. Tapos after nun, sa kabila, yung 1x1 natin doon, ayusin ko na. Ang gagamitin natin is, di ba, dati yung ipet na yung matibay na ipet, hindi niya kasi kaya pag burst of wind eh. Natatanggal talaga siya eh. So, balik ulit tayo sa clip. Kaya, yung napakita ko sa inyo doon, nakaklip na ulit. And based on the actual result, okay naman siya. So, clip muna tayo. So far, so good. Then, after ng mga activity natin na yon, ang pa-priority ko is yun nga, paggawa ng styrobox, tapos paglinis nito, para dun sa susunod nating batch. Tsaka kulang pa ako ng 2 box para dito. So, it's either dito kukunin. Yan. Malamang dito kukunin. Ayun. So, after ng 90 pieces dito. Puro 90 pieces na yan. So, kailangan talaga maghabol ng mga taniman doon. Siguro, kailangan ko na rin gumawa ng isa or 2 pang 1x1 ang kailangan ko. Tapos yun muna. Then after nung project natin na yun, is pupunta tayo sa 2.5 by 2.5 na net house setup. May design na ako. Ang tanong, magagawa ko ba? Magagawa ko ba? Pero sana magawa ko. Pero baka mag-call a friend tayo doon, yung dating gumawa ng ating 3x3, baka tawagin natin. At least mas madali yung project ngayon, hindi mataas. So, posible ay tulungan ko na rin siya sa pag-setup. Tsaka hindi katulad dati may slant, ngayon ang pinaka-slant na lang yung sa loob kasi sa design ko. Net house, mga 1.8 meters yung taas na net house. Tapos dun nasa loob, nandun yung slant part. Nandun yung slant part. Yun yung kiklipan natin ng plastic. Yan. So, hindi natin binuo na plastic yung pinakataas kasi sa air pressure. Kasi mas malapad na ganyan. Pag tinamaan niya ng malakas na hangin, mas malaki yung pressure. Pag mga ganito lang, mga 1 meter lang na yung mahabang ganyan, hindi ganun kalakas yung air pressure or yung air pressure na tatama sa kanya kasi magi-slide down kaagad siya. Yun yung idea ko. Idea ko lang naman. Ayun. So, nakausap din natin si Sir Chris Tuason, if I'm not mistaken, sa NutriHydro. So, gusto na rin tayong i-feature. Kasi nga, nagtanong ako dun sa aquaculture at nabanggit ko nga, nagleletos ako, ganyan. And I want to learn also aquaculture. It's either to integrate it with aquaculture or to learn it separately para magkaroon lang ng another set of income. And yun sa ulang or dun sa freshwater shrimp, mga 3 months yun. So parang nag-alaga ako ng bell pepper, kung maalala nyo yung bell pepper ko dito. Nabanggit ko 3 months bago ka mag-harvest and madalas na mamamatay ka agad. Kasi nga, kratky setup pa yun. Ewan ko ba? Anyway, ayun. Yun lang. Hindi ko na masyadong tatagalin. So hopefully okay naman kayo. Kung nandun man kayo sa Agribusiness Connect, comment nyo lang sa ating comment section. And nice to meet you. Kung ganun. Okay, see you next time mga tropa. Bye-bye.